Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Mission Mass. Ngayon po ay ka-21 linggo ng karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SVD. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sino po si Jesus para sa inyo? At sa Ebanghelyo, maririnig natin ang tugon ni Simon Pedro. Panginoon, sa mga pagkakataong pinanghihinaan kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, kung saan-saan kami humahablot ng magliligtas sa amin, maliban ang lumapit sa iyo, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, kapag kami nabubulagan, pinanghihinaan, dulot ng aming mga pangangailangang material, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabay po tayo, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin na tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ng aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanya'y buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong puso nga awit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon, Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag,
Tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itunulong ay lumakas sagad ako. Tugon, Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon, Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang tagapagpakaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po sa inyo. Abay, nagsisimula na naman yung mga survey kung sino ang ating ibobotong mga senador, mga kongresista, o siguro pati mga barangay captain. At itong survey ay pinupulsohan ang taong bayan kung sino yung kanyang napipisil at mapipili. Pues itong ebanghelyo ay para ring survey. Pinulsuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw ang anak ng tao, who is the Son of Man, ayon sa mga tao. Yung salitang Son of Man, ang paboritong titulo, title ni Jesus sa kanyang sarili. At narinig natin ang pulso ayon sa mga tao na sinambit ng kanyang mga alagad. Ikaw raw si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ito ang tunog ng perception ng mga tao kung sino si Jesus. Pero naging personal at direkto ang tanong ni Jesus ngayon doon sa kanyang mga alagad. Para sa inyo, sino ako? Kung kayo ang tatanungin, para sa iyo, sino si Jesus? Alam niyo, nung bata ako, kung ako ang sasagot niyan, sasabihin ko, you're my friend.
walang biro. Kung meron akong ituturing na pinakamalapit na kaibigan, na pag nag-iisa ako, yun ang kausap ko, may kinakausap ko ang Diyos ng mag-isa. Pag naglalakad ako, parang meron akong kausap. Para rin siguro akong baliw, no? May kausap. Pero ang ramdam ko, si Jesus ang kausap ko. At pag ako'y masama ang loob sa mga magulang ko, nagsusumbong ako sa Kanya. Naku, niraratatat ko ang magulang ko sa aking tinikilalang kaibigan. Nung bata ako yan. Pero habang nararagdagan ng aking karanasan, lumalalim din ang aking pagkilala kay Kristo. Tulad ng pagiging pari ko, siya na yung sinusundan kong Diyos na nais ko ring ipahayag sa iba. Iba na rin yung anggulo. Siguro dahil naragdagan na rin ang karanasan ko, yung lalim ng pananampalataya ko, at alam ko, kulang pa. Hindi siguro kayang saklawan ng kaisipan at karanasan ko ang kabuuan kung sino si Kristo. Pero may sumagot ng tumpak eh. Sa mga alagad, ang sabi ni Simon Pedro, ikaw ay Kristo. Christ. Nang ibig sabihin, Mesiyas. You are the Savior. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Ikaw ang tagapagligtas. Ang lalim ng pinaghuhugutan nun. Dahil kasama nilang anak ng karpintero, nakita lamang nila na gumawa ng mga milagro, nagpapalayas ng demonyo, pero nasambit ni Pedro, ikaw yung hinihintay na tagapagligtas. It's a Messiah na hinahangad ng bayang Israel. At ang sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos, hindi patay, buhay. Alam nyo, siguro yung puso ni Jesus palakpak ng palakpak. At sabi niya, Pedro, hindi galing sa iyo lamang bilang tao ang kasagutan yan. Yan ay binigay sa iyo galing sa Ama. You are the Messiah. Kung si Jesus ay Messiah, iniligtas tayo sa krus, nakita natin yung pagbubuwis ng kanyang sarili para ihango tayo, ibalik sa Diyos, ihango sa kasalanan. Anong nagawa ni Jesus sa buhay mo na pwede mong sabihin ngayon habang nagninilay ka rito sa social media, saan niya ako nililigtas? Anong pagliligtas ang kailangan ko ngayon kay Kristo? Parang nitong recent, yung mga graduation namin ng alternative learning system, ang sasabihin ng mga nagtatapos o nagsisipag-angat, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Akala ko wala na akong pag-asa. Hindi na ako makatatapos ng pag-aaral. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal dito sa ALS. Niligtas niya ako sa kamangmangan at alam ko, nagbubukas ang pintuan ng bagong oportunidad. Ang tingin nila doon sa kilos na ito at sa pagmamahal ng mga guro, ang Diyos na naghahango sa atin sa kamangmangan at pati sa kahirapan, napaka-personal. Sapagkat ganon si Jesus. Hindi siya label na malayo. Siya ay totoong Diyos na buhay na kasama natin. But kailangan natin ng higit sa relasyon, ng lumalalim na pagkilala, pagsunod sa Kanya. Si Pope Francis, ang lagi niyang sasabihin, ang simbahan ay mga misyonerong tagasunod ni Kristo. Tayo raw yung mga nagsinugong sumusunod at si Jesus yung ating Diyos na sinusundan. We are His missionary disciples. Ikaw, kung si Jesus ang iyong tagapagligtas, sino ka para kay Jesus? Nawa sa pagninilay sa araw na ito, madagdagan ng ating lalim at lapit kay Jesus. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, Ikaw ang buhay na Diyos na nagsugo ng iyong bugtong na anak, si Hesu Kristo. Idulot mo na ang aming simbahan ay magpatuloy upang sa pagpapakilala namin kay Kristo at ng kanyang salita siyang maging kinakapitan namin, aming tagapagligtas. At sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang magpatuloy ang Iglesia Katolika sa pagmimisyon na misyon na sinimulan ni Jesus at ipinagpapatuloy ng simbahang ito. Nawang bawat isa sa amin ay maging mga misyonerong alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang aming pamahalaan at ang mga kumikilos dito ay magkaroon ng pusong tulad ni Jesus na nangangalaga, lalo tigit sa mga wala, mga aba, at nangangailangan ng pag-angat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagdarasal din natin ang mga misyonerong na isinusugo sa iba't ibang bansa tulad ng mga SVD para sa paglawig pa ng mga tinatawag sa bokasyon ng pagiging misyonero, mga pari, mga consecrated men and women. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idinadalangin din natin ang kahilingan natin para sa katarungan sa konteksto ng mga karahasan sa ating bayan. Ipinagdarasal natin ang katarungan at kapayapaan para kay Jemboy Baltasar, ang 17-year-old na pinaslang sa Navotas upang makamit niya ang katarungan at higit roon ang pagbabago ng pananaw sa kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maaari rin nating ipagdasal ang mga kani-kanya nating mga kahilingan kasama ang mga petisyon at intensyon na inilalapit natin sa misang ito. Mga ipinost natin dito sa ating social media accounts, panalangin para sa pasasalamat ng mga pamilya, paghilom sa mga karamdaman, ang kapayapaan sa mga pumanaw, at sa iba't iba pa nating mga intensyon. Diyos aming Ama, isinugo mo sa amin si Jesus upang iparamdam mo sa amin ang katotohanan ng iyong presensya. Naway hindi kami magmaliw, pagkus makilala na kami kasama mong sinasamahan mo kami sa aming paglalakbay ngayon at magpasawalang hanggan. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang Manalangin kayo ang ating hain na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang palagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri, pinaghati-hati ito. Iniabot sa kanyang mga alagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo, matagpuri, binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ng aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming warapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa, kaisa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng aming Santo Papa, si Pope Francis, ang aming obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang tinipon mo rito sa Mission Mass, 10 na mga intensyon sa misang ito na aming itinataas sa iyo. Alalahanin mo si Jemboy Baltasar na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong si Jemboy ay binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid namin, nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw, kasama si Teodoro at Ninita. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si Saint Arnold Jansen ang tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo, ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama niyang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating tawagin at awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming hinihintay ang masayang pagbabalik ni Hesu Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tingayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus na nagtanong sa kanyang mga alagad kung sino siya para sa kanila. Siyang sinambit ni Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mababalang tinatawag sa piging ng ating Mesiyas. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana mga hirap na Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ng kagalingang, bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bibigyan ko kayo ng special prayer doon sa mga may mga karamdaman na dinadaing ngayon, maaring physical, spiritual, o emotional sickness, or psychological sickness, psychic, na naririto kaisa ng ating mission mass. Yumuko at humingi ng pagpapala, paglaya sa Diyos. Panginoon naming Ama, ramdam mo ang pangangailangan ng mga kaisa at tumatawag sa iyo. Hipuin mo ang anumang karamdamang mayroon sila sa mga oras na ito upang sila'y lumaya at makakita ng liwanag at pag-asang nagmumula sa iyo. At sa iyong paghihilom, Panginoon, dumaloy ang iyong biyaya upang mamuhay kaming matuwid, may pagmamahal sa iyo at may paggalang sa kapwa. Hinihiling namin, Panginoon, ang pamamatnubay na ito. Blessing mula sa iyo. Kasama ang paglaya sa anumang karamdamang pisikal, emosyonal, spiritual, o sa kaisipan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ikinatutuwa po ng ating social media account ng Mission Mass at ng Conversations with Father Jerome ang inyong patuloy na pagtulong para sa pag-like, subscribe at pag-share. Nais ko rin pong ipaalala na yung ating program sa Radio 630 o Teleradio Servicio at sa Cable 26 at the Filipino Channel. Yung GBU ay tuwing linggo po. At ito po ay 7 to 8:30 na po. 1.5 hour. Pakisubaybayan po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at tanggapin si Kristo sa ating buhay. Salamat sa Diyos.